Love Serye TV. Mr. Billionaire, may missing melody. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Are you sure okay ka lang dito? Muli ay tanong ni Lino habang isinisiper ang knapsack nito. Ngumiti si Maria at malambing na humahawak sa braso ng stepbrother. You are a worry freak, Lino. Daig mo pa si Mama. Tawagan mo ako agad kapag may emergency, okay? Siguradong nakalak ang bintana at mga pinto bago matulog. Yes, sir. Aniya at pabirong sumaludo pa rito. Pabiro ring kinutusan siya nito. Don't tease me, Maria. And please, kalimutan mo na si Jess. Kapag hindi mo ginawa ay talagang ipapapsychiatrist na kita. Banta nito. Hindi ako baliw, no? Nakalabi niyang irap. Sa kakaisip mo sa kanya, malapit na. Anitong pinisilang kanyang ilong. Natawa siya at tinapik ang kamay nito. Sabay na silang lumabas ng bahay. Bye, Lynn. Ingat sa biyahe. Tumango ito at pinara ang dumaang jeep. Hinintay niya makaalis ng sasakyan bago tinungo ang likod bahay. Kinuha niya ang bike at pagkalak ng pinto ay muling lumabas ng gate. Dahil Sabado at hapon na, ay maraming bata ang naglalaro sa kalsada. Napahinto siya sa gilid ng daan nang makita at nang makarating sa paradiso. Isinara na pala ang lugar. Nababakura na ito ng cyclone wire. Muli niyang ipinadal ang bisikleta. Baka sa unahan ay may nadaanan papasok sa lugar na pakay. Ipinagpatuloy ni Maria ang pagbibisikleta hanggang sa mapansin niyang wala na yatang kabahayan ang kanyang pinupuntahan. Dahil abala sa pagtanaw sa paligid, ay hindi niya agad napansin ang isang kambing na tumatawid sa kalsada. Mga 1 metro na lang ang layo niya nang makita ito. Shoo! Shoo! Malakas niyang pagtataboy rito at kinabig pa iwas ang bisikleta. Pero hindi niya pa rin napigilan ang pagtumba ng bike. Agad niyang itinukod ang kamay para maalalayan ang kanyang bigat. Kumaripas naman ang takbo at nagulat na hayop pagkakita sa kanya. Nakangawing binistahan niya ang braso na makaramdam ng bahagyang hapdi. Natuklap ang kanyang balat at may mga gasgas sa kanyang braso. Anang kambing sa di kalayuan. Mumukha mo. Sigaw niya rito at pagkatapos ay napangiti. Para siyang timang na pati hayop ikinakausap. Noon niya narinig ang pamilyar na tunog. Sa nakalipas sa 10 taon ay hindi niya makakalimutan ang tunog ng motorsiklong iyon. Pero marahan niyang ipinilig ang ulo. Tama si Lino, nababaliw na siya. So sobrang kaiisip niya kay Jess ay kung ano-ano na ang nai-imagine niya. Bago pa siya makalayo, ay nasa na niya ang motorsiklo. Bigla ang pagkabog ng kanyang dibdib. Need help? Anang barito ng boses. Mariing pinikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Tila naulit ang pangyayari noon. Marahan niyang itinaas ang paningin. Walang nabago sa mukha nito sa nakaraang mga taon, but there was a certain air of maturity na wala sa teenager na kilala niya dati. She felt her insides melt just by looking at his deep, penetrating eyes. No wonder maraming babae ang nagkandara pa dito. Maria? Nanlaki ang mga matang bulong ni Jess na halos hindi niya narinig. For a very brief moment, she thought she saw something as longing. Napakurap siya. Siguro ay imahinasyon lang niya dahil sa muli niyang pagtitig dito ay nawala na iyon. Pakiramdam ni Jess ay naluknok niya ang kanyang puso. Ang lakas ng kaba ng kanyang dibdib. Napakiramdam niya ay mabibingi siya sa pagkabog nito. Ang mukhang binabalik-balikan niya sa loob ng 10 taon ay nasa harapan na niyang muli. Lalo yata itong naging kaakit-akit. Kasing kulay pa rin ng gabi ang buhok nito, and her brown eyes turned into different shades so fast, sabay sa pagbabago ng emosyon nito. Tuwa bang naroon? They turned into very light brown. Then again, agad na nawala iyon at napalitan ng pagkalito, which made her rices turn dark chocolate in color. Hindi niya masiguro dahil nakayuko na itong muli at hinahaplos sa mga gasgas sa braso. Lagi ka na lang yatang pinapahamak niyang bike mo. Or you just want to appear the damsel in the distress every time we met. Anang binata. Ni hindi ko alam na darating ka. Agad na namulang wika ng dalaga. Inignora nito ang kamay niya at marahang tumayo. Naroon pa rin ang hinhin nito sa pagkilos. At hindi ko hiningi yung tulong mo. Dagdag nito habang ipinapagpag ang dumi sa shorts nito. Itinaas niya ang isang kamay at tinanggal ang isang tuyong dahon ng damo na kumapit sa buhok nito. Hey, nagbibiro lang ako. Pikon ka pa rin hanggang ngayon. Tudyo nito.
Hinirapan siya nito. Gusto niya itong hawakan. Ang kamay niya nagtanggal ng dahon sa buhok nito ay inihaplos niya sa pisngi nito. Tila na paso na napaatras ito. Napabuntong hiningang ibinaba niya ang kamay. May kasalanan ka sa akin. Ako sa niyang tinitigan ito. I left you a note. Ani Maria na agad na iintindihan ang kanyang ipinahihiwatig. At puso ko, dagdag ng isip nito. Agad nitong iniiwas sa mga mata sa takot na mabasa nito ang damdaming naroon. At pangakong hindi mo tinupad. Marami nangyaring hindi ko kontrolado. At inilapat niya ang dalawang daliri sa bibig nito. Masaya akong nandito ka, Maria. Ngumiti ito na biglang nagingiwi. Napatingin siya sa braso nito. Umaagos ang dugo sa siko nito. Kinuha niya ang panyo at pinahiran iyon. Kailangang magamot ang mga sugat mo. Halika, mas malapit na ang Villaroman dito kaysa bumalik ka pa sa inyo. Mabilis itong umiling. Hindi na, ako na lang gagamot ng sugat ko sa bahay. Iniiwasan mo ba ako? May pagdaramdam niyang tanong. Hindi sa ganon. I just don't want to impose on you. Nagtaas ng kilay si Jess. Nung araw na umalis ka, binala kong dalhin ka sa Villaroman. Nag-promise ka magduduwit pa tayo, hindi ba girlfriend? Itinirik ni Maria ang mga mata. Hindi pa rin nagbabago ang kakulitan mo, Jess Roman. At hindi na tayo mga teenagers. Mamaya may makarinig. Pagsilosan pa ako ng mga girlfriend mo. May nahihimigan ba akong selos, girlfriend? Muli ay tudyo niya. Hindi mo ako girlfriend, so bakit ako magsiselos? So kailangan muna kita maging girlfriend, ganun ba Maria? Pinag-cross niya ang mga braso sa dibdib. Remember, pwede na kitang ligawan ngayon. At ibilang mo ako sa mahabang listahan ng mga girlfriends mo? Aha, paano mo nalamang madami ako naging girlfriend? Iwinasiwas niya ang hintuturo sa harap nito. Sinusubaybayan mo ba ako? Biglang namula ang dalaga. Ano? Nanlaki ang mga matang bumulalas ito, na bahagya pang nautal. Grabe naman ang bilib mo sa sarili mo, Mr. Roman. Nagbabasa din ako ng dyaryo, no? Halos linggo-linggo na lang, ay laman ka ng society pages. Minsan naisip ko, siguro may-ari ka rin ng newspaper company, kaya ikaw ang laging nafe-feature doon. Nakaingos nitong wika. Malakas siyang napahalakhak. I miss your sense of humor, Maria. You have a way of making me laugh. Ani ang muling sumampa sa kanyang bike. Tara na, gamutin natin ang sugat mo. Hindi mo talaga ako titigilan hanggat hindi ako pumapayag, no? Hindi. So, angkas na. Napatakbo sa barandilya ng veranda si Maria. Napangiting huminto si Jess sa tabi ng pinto at pinagmasdan ang pagkalugod sa mukha nito. Maria still had that unadulterated pleasure kapag nakakakita ng magaganda. Wow, hindi mo sinabing ganito kaganda yung view sa likod ng bahay ninyo. Humahangang wika nito na lumingon sa kanya. Sa pag-aakala ko you didn't stay long enough para maipakita ko sa iyo ang buong Villaroman. Sagot niyang marahang lumapit dito. It's a beautiful home, Jess. Maswerte ang babaeng magiging bahagi ng pamilya Roman. Paraiso dito. How would you like to be one, girlfriend? He asked softly. She wrinkled her nose at inirapan siya. Tigilan mo ako sa mga pambobola mo. Biglang nagseryoso ang binata. Wala pa akong babaeng dinala dito sa Villaroman, Maria. At minsan man ay hindi ko inalok sa kahit na kaninong babae ang pagkakataong maging bahagi ng pamilya ko, kahit pabiro lang. Ani yan tinitigan ito. Saglit na natigilan si Maria. Hinahanap nito sa mukha ng binata ang katotohanan. Maya-maya ay nag-iwas ito ng tingin. Muli siyang napabuntong hininga habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Magkatabi silang nakaupo ni Jess sa dalampasigan ng paradiso. Sobrang masaya si Maria. Kung hindi nga lang ba magtataka ang lalaki, ay napakanta na siya sa sobrang tuwa. Wala siyang natatanda ang naging ganito siya kasaya. Kahit noong nanalo siya sa kompetisyon. Ang paghanga at palakpak na kanyang naririnig sa tuwing magkakaroon siya ng konsyerto ay hindi nakapagbibigay ng ganitong uri ng ligaya. Iyon ang kaligayahang may dalang kapayapaan. Natila ba natagpuan na niya ang isang bagay na matagal nang hinahanap. Buwang ka, Maria, saway ng kanyang utak. Where have you been all these years, Maria? Tanong ni Jess. Living my dream. Sagot niyang napasulyap dito. Ikaw? Bahagya itong natawa. Chasing after mine. Naabutan mo ba? Biro niya. Ngayon pa lang, anitong tumitig sa kanyang mga mata. She gave a nervous laugh. Bakit ba ang kulit mong mag-timing na lalaking to? Ibinalik niya ang tingin sa dagat at ininigura ang sinabi nito. Ang hirap paniwalaan ang sinasabi mo.
You are one of those few young millionaires. Naabot mo na yung pinapangarap mo. Ano pa bang hinahabol mo? May mga bagay na hindi kayang tapatan ng pera, Maria. Tulad ng relationships. Relationships? Doble-doble na yung girlfriends mo at hindi mo pa rin nakikita yung hinahanap mo? Napapantastikuhang tanong niya. Nahanap ko na ngayon. Makahulog ang sagot ng lalaki. Ano ba, Jess? Hindi na tayo mga bata. Saway niya. Talaga bang hindi na ako kapanipaniwala? He said in expiration. Itinirik niya ang mga mata. Kalat na ang pagiging palikero mo. Paano kitang paniniwalaan? Damn that media. Nakasimangot nitong wika at binato ang tubig sa dagat. Isinusulat lang nila ang kanilang nakikita. Ikaw kaya nagbibigay ng ibabalita sa kanila. You weren't even discreet enough na kahit saan man lang nakukunan ka ng larawan ng mga paparazzi na may kahalikang babae. My God, daig mo pa mga Hollywood celebrities sa dami ng babaeng nahalikan. At pinaniniwalaan mo naman ng mga yun. Baka hinalikan ko lang naman yun dahil birthday niya or just a simple greetings. Nanlaki ang singkit niyang mga mata. Simple greeting, halos nagkakandadahog na sa iyo at parang linta kung makapulupot. Hindi ko alam na naging kasing liberated na pala ang mga babae dito sa Pilipinas sa mga babae sa Europa. Nakumpirma ko na. Sinusundan mo ako, girlfriend. Sinubaybayan niya ang pagkatao nito. Sinabuyan niya ng buhangin ang kandungan niya. Wala ka talaga sa ayos, Jess Roman. Kung ganun, paano mong nalaman ang lahat ng mga aktibidades ko kung hindi mo ako sinusubaybayan? Tukso pa rin ito. Nakikita ko nga sa dyaryo. If my memory serves me right, wala yata akong larawan sa dyaryo na may nakakandong na babae sa akin. Ay ewan ko sa'yo. Ang kulit mong kausap at ang dali mong hulihin. Malapad ang ngiting tudyo nito. Kapag hindi ka pa tumigil, iiwan na kita rito. Banta niya. Biglang hinawakan ni Jess ang kanyang palapulsuhan at marahan siyang hinila. Dahil hindi inaasahan inapasandal si Maria sa dibdib nito. Itinukod niya ang isang kamay sa dibdib nito na ang balak ay itinulak ito palayo. Ngunit hinuli rin ni Jess iyon at mahigpit na hinawakan. Ini-imagine niya ito sa loob ng 10 taon. Pero hindi niya naihanda ang sarili sa magkakahalong emosyong pinupukaw ng kanyang pagkakalapit. She wanted so much to give in the feeling, ngunit sumisigaw ng bahala at babala ang kanyang utak. Run, Maria, before you fall into a lair you cannot get out. Ngunit walang lakas ang kanyang mga kamay para kumawala sa pagkakahawak ng binata at tila mauupos na kandila ang kanyang mga tuhod kapag pinipilit niyang tumayo. Nahipnotis mo siya sa mga titig nito at ang ibaba nito ang mga labi ay natalo na siya. The impact of his kiss was earth-shattering. May pakiramdam si Maria na tila siya bumubulusok sa kalawakan at doon ay tila bulak na nagpapalutang-lutang. Ang samot-saring emosyong sabay-sabay niyang nararamdaman ay nagdala ng luha sa kanyang mga mata. Napatigil siya sa paghalik na maramdaman ang luha ni Maria na pumatak sa kamay niyang nakahawak sa pisngi nito. Bakit? Tanong niyang pinahid ng daliri ang luhang naglalanda sa pisngi nito. Marahan itong umiling at kumawala mula sa kanyang pagkakayakap. Gusto niya magprotesta, ngunit binitawan na rin ito. Masyado pang maaga para madiin at madaliin ang lahat sa kanila. Ilang sandaling namagitan sa kanilang katahimikan. Bakit? Maya-maya ay tanong nito sa maliit na tinig. Bakit ano? Bakit mo ko hinalikan? Siya naman na napabuntong hininga. I have always wondered how it would be to hold you in my arms and kiss you, Maria. Muli itong natahimik. Noon sabi mo kailangan maging girlfriend muna kita bago kita pwedeng halikan. Nahalikan na kita. Ibig sabihin noon ay girlfriend na kita? Tanong niya. Ewan ko sa'yo. Nakaingos uli nitong sagot. Siniko niya ito. Ang ewan daw ng isang babae ay nangangahulugan ng oo. You are twisting my words to suit your plan, Jess. At ano naman ang binabala ko sa'yo, girlfriend? Tumayo si Mariko at biglang tumakbo palayo. Uuwi na ako. Baka i-detain mo pa ako dito. Mahirap na. Pasigaw nitong sagot. Napatawa ang binata, ngunit hinayaan na itong makalayo. Run all you like, Maria. Pero kahit anong iwas ang gawin mo, I'll make you my girlfriend. Promise. Pahabol niyang sigaw. Pinigilan ni Maria ang mapabuntong hininga. Ang gwapo talaga na lalaking to. At hindi ito sumasala sa pagdadala ng kabog sa kanyang dibdib. Pero hindi na siya teenager tulad noon at hindi na simpleng paghanga lamang ang kanyang nararamdaman sa binata.
Ngumiti ito na makita ang kanyang paglapit. May pupuntahan ka? Tanong nito nang bumaba ng motorsiklo. Marahan siyang umiling. Wala naman. May gagawin ka ba? Ipinakita niya rito ang bitbit na libro. Magbabasa lang ako doon sa balkonahe. We have a nice view of the sunset there. It doesn't matter there and where the sun sets. The view would just be as spectacular with you around. Namula siya. Naka-max level na naman yata ang Jess Roman powers. At kung pwede niyang rerendahan ang sarili, ay walang kahirap-hirap siya nitong mapapaniwala. Naliligaw ka ba sa lagay na yan, Mr. Roman? Taas kilay nitong tanong. Effective ba, girlfriend? Nakangiti nitong balik. Konti pa, mister. Bahagyang natawa si Jess at may kinuha sa motor nito. Nang bumalik ay iniabot nito sa kanya ang isang paper bag. Nagtatakang kinuha niya iyon. Ano to? Tingnan mo. Isang kumpletong set ng Sidney Sheldon pocketbooks. Kinuha niya ang isang hardbound copy ng Master of the Game at binuklat ang unang pahina. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang pirma ng author doon. Totoo ba to? Tanong niyang hindi pa rin inaalis ang tingin sa sulat kamay ng may akda. Yup, di ba paborito mo siya? Nagkakaroon ng chance ang sister ko na si Jan to have an interview with Mr. Sheldon para sa feature ng magazine. Pinapirmahan ko yan. Tumingin siya rito. At ibibigay mo sa akin ang mga to? Tumango si Jess. Nambilhin ko ang mga yan na ikaw ang nasa isip ko. In a way, they remind me of you. But since nandito ka na, hindi ko na yan kailangan para maalala ka. Wika nito na tumitig sa kanyang mga mata. Muli niyang ibinalik ang pansin sa aklat upang umiwas. Hindi pa yata siya handang mahulog sa mahika ng lalaking to. His charm was too fatal for her to handle. Thank you. Tangi niyang nasabi nang mag-uumapaw ang kagalakan ng puso. Kung dahil sa pagbibigay ni Jess ng mga libro, o kung dahil sa sinasabi nito ay hindi niya alam. Tinupad ko ang pangako ko, Maria. I never forgot about you for the past 10 years and I intend to catch up where we left off. Pwede na ba akong manligaw? She giggled nervously. Pilit itinatago ang kilig na nadarama. Madaya ka. Alam mo na mga gusto ko and you're using it in your advantage. And I intend to use that advantage to the fullest. Hindi na ako papayag na umalis ka pa ng Gimaras na ganun-ganun lang. Gagawin ko ang lahat ngayon para magkaroon ka ng dahilan na balikan ang lugar na to, Maria. At paano mo naman gagawin yon? I will charm my way to your heart. Nakangiti nitong wika at marahan siyang itinulak papasok. And to your stomach. Dinalhan kita ng paborito natin. Kainin na natin to habang mainit pa. Bahagya niya itong nilingon. Paborito? Itinaas ni Jess ang isang paper bag. Lasagna? Kita mo, hindi mo nakalimutan. Ganyan ka sharp ang memory ko pagdating sa'yo. Anitong inilabas ang isang kulumpo ng pulang tulip sa natitirang paper bag. Bulaklak para sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. Saan ka nakabili nito? Hindi makapaniwala niyang tanong. Kung kailangan kong pumunta ng ibang bansa para mabilhan ka niyan ay gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka lang. Sagot nito. Napabuntong hininga si Maria. Paano niya ito maitataboy? Alam na alam nito ang gagawin para maiparamdam kung gaano siya ka-espesyal. Ang tanong, ay totoo ba ang pinapakita nito o baka katulad ng sa una nitong mga girlfriends, paraan lang iyon upang mapihag siya?